So good morning mga kaburek. Tara samahan nyo ako at magre-repal kami ni Jonas ngayon. Kaya tara, samahan nyo kami. Magre-repal tayo. Puntahan ko muna si Jonas sa 7-Eleven kasi kanina pa siya nag-aantay doon. At ayun nga, nandito na si Jonas. Kaya wala nang bati-bati, alis na kami kaagad. Nung nakaraan magre-repal sana ako kaso lang sarado kasi may event dun sa golf course. Sana ngayon ay bukas na para makapag-repal naman ulit. So, Repal mula sa bahay ay 28 kilometers mahigit kung di ako nagkakamali. Ganun siya kalayo mula sa amin. Si Jonas medyo malayo ang pinanggalingan niya, Tanawan pa siya. Kaya long ride sa kanya to. Sa akin short ride lang. Medyo tirik na rin yung araw nung umalis kami kasi nag-meet up kami sa 7-Eleven Balibago. 6 AM na, late pa nga ako eh. Pero sakto lang to kasi pag 5 AM naman kami umalis. Sobrang dilim pa. At yun nga, dito na kami sa Nubali. Tapos dire-diretso lang yan, aahon kami ng Marcos Mansion. Sana may namimitik para ma-picture na naman kami dalawa ni Jonas. Pag nakita niyo yung guardhouse na yan, i-ready niyo na yung ship niyo kasi yun yung unang ahon. Maikli lang yan pero nakakabigla. Pag-ahon ko sa may circle, ang dami nakatambay na siklista. Kinabahan tuloy ako, kala ko sarado. Yung pala bukas. So, padyak muna kami. Natawa-tawa pa si Jonas Pero tinatanong ko siya kung kaya ba niya. Kaya daw Kaya diretso kami na Repal. Pag nakita niyo yung sign na yan, paahon na yan papuntang Marcos Mansion. Maikli lang yan, wala pa atang 1 kilometer o 500 meters lang. Pero matarik din. Kaya i-ready nyo na yung legs nyo saka mga shifter nyo kung gagana. So jab-jab lang, hindi mo naman kailangan bilisan, makakarating ka rin. At pagliko mo dito, makikita mo na yung Marcos Mansion. Diba ang ganda? After mo sa Marcos Mansion, madadaanan mo tong konting rough road. Maikli lang naman siya, hindi naman buong kalsada rough road. Pero tandaan mo lang, pag nakita mo na tong baton to, tapos na yung rough road. Sementado na ulit. Dito nga pala sa May Kasile, mayroong resort, yung Woodside Park. Yan, dyan. Kaya mag-swimming dyan. Kasi ito, malapit na kami sa Cambalaon. Tinanong ko si Jonas kung kaya pa niyang umahon. Ang sagot niya sa akin kaya pa daw. So, padyak kami. Ito na yung sa Cambalaon, unang park. Kaya naman. Dahan-dahan lang, hindi ko naman kailangan bilisan. Makakarating din sa dulo. Sa ibang hindi pa nakakaalam kung bakit siya tinawag na Cambalaon, dalawang ahon siyang magkasunod, isang maliit, isang malaki. Ito yung unang magpapahirap sa'yo sa Repal pagkalagpas mo ng Marcos Mansion. So nakikita niyo yung ulap na yun, nandun, nakakarangan yung bundok na aakitin namin. So dito na kami kay Mami Tess, dito na muna kami mag-aalmusal para pag-ahon namin may lakas. Nag-order muna kami ng tapang kabayo, tapos itlog, tapos itong kape, anli to. Kahit ubusin mo yung isang thermos, okay lang. After namin kumain ni Jonas, dito pala magsisimula yung tunay na bakbakan, papuntang Repal. Sa part na to, medyo chill-chill pa kami dalawa. Pero, pag nakita nyo na tong school na to, humanda na kayo kasi ito na yung start ng paghihirap nyo. Una, palulusungin ka nyo ng konti. Nakagat ba para ganahan ka magbike? Yan na yung huling lusong na makikita nyo. Susunod, puro ahon na. Kaya, sinusulit namin ni Jonas yung lusong. Pag nakita nyo yung sign na yan, na purok uno, yan na yung start ng puro ahon na. Yan, gaahon na kami ni Jonas niyan. Pero pag nakita nyo itong Ginting Elementary School, yan, medyo ba tapatag yan. Pero yun lang akala ko. Maya ahon pala. Nabudol ako ng sarili kong kwento. Pero kaya naman siya. Dahan-dahan mo lang ahunin. Huwag mong bibiglain. Kasi pag nakita mo na tong pulang bahay na to, yan na yung 2 kilometer of pain ng Repal. Kaya simula na ang tunay na bakbakan sa ahunan.
lang. At pag nakita mo na yung sign na dap-dap